Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon sa kampo ng depensa, mas pinili na Vice Presidente na gawin ang kanyang mandato. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Actually, ang mandato po niya bilang Vice Presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya. In fact, I just spoke to her a few minutes ago. She's actually in a planning session with members of the OVP to prepare for Super Typhoon Bavi. So yun ang ginagawa niya sa kasalukuyan. Nagtatrabaho para sa bayan, kaya wala sa impeachment trial. Yan ang isa sa paliwanag ni Attorney Michael Poa kung bakit hindi dumalo sa unang araw ng paglilitis si Vice President Sara Duterte. Ayon sa defense team, kakatawanin siya ng kanyang mga abogado alinsunan sa mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Giit pa ng depensa, abala sa planning session ang pangalawang Pangulo kasama ang mga opisyal ng Office of the Vice President bilang paghahanda sa banta ng Super Typhoon Bavi sa bansa. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon sa mga susunod na araw. Itinanggi rin ng tagapagsalita ng bise na ang hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo ay pag-iwas sa mga pananagutan at responsibilidad sa bayan. Parati kong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Sa kabila ng mga paliwanag ni Poa, hindi nito sinagot kung personal bang desisyon ni VP Sara na hindi pisikal na dumalo ng kanyang impeachment trial. Ayon sa kanyang abogado, may mga usaping hindi dapat isapubliko dahil saklaw na ito ng attorney-client privilege. Samantala, nilinaw rin ni Poa na hindi ito nangangahulugang hindi na posibleng dumalo sa iba pang trial days ang pangalawang Pangulo. Hindi pa nila masabi kung kailan ito dadalo ng personal dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. No, we're not saying anything right now. As I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go and we will advise her accordingly. Una na ring sinagot ng defense na igagalang nila kung sino man ang mamuno sa impeachment court at tiwala silang walang magiging problema kahit sino man ang umupong presiding officer dahil may sapat na karanasan naman nila ang mga senador sa paghawak nito. Itinanggi rin ng kampo ng Vice Presidente na magdudulot sila ng anumang delaying tactics para maantala ang impeachment trial. Sa ngayon, focus ng partido na obserbahan ang magiging direksyon ng impeachment trial lalo na't unang araw pa lamang ito ng paglilitis. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Tinawag ng isang House Prosecutor na pagtalikod sa pananagutan ng hindi pagdalo ngayong araw ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa kabila nito, handa pa rin ipresenta ng House Prosecution Team ang anilay matitibay na ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. That's an abdication of accountability. Di ba? It's not the House Prosecution anymore that's asking her to attend. It's the Senate Impeachment Court. Karapatan ni Vice President Sara Duterte na paharapin ang kanyang mga abogado sa halip na personal na dumalo sa paglilitis sa kanya ng Senate Impeachment Court. Legal na estratehiya rin ito ng kanyang defense team ayon sa House Prosecutors. Ganito ang tugon ng House Prosecutors nang tanungin sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. That is her prerogative. Kapag hindi siya umaten, kapag walang counsel, kapag walang answer, the trial will simply proceed and they will enter a plea of not guilty. Well, he actually has the discretion not to appear, pero it doesn't sit well. It doesn't look right. Diskarte nila yan eh. So, it's up to them.
Gayunpaman, ayon kay Bicol Sano Party List Representative Terry Riton, miyembro ng House Prosecution, maituturing itong pagtalikod sa pananagutan. Giit pa nito, nagpapakita ito ng uri ng pagkilala ni VP Duterte sa proseso ng impeachment trial. Iba na ho yun. So if she doesn't appear, then it speaks of the level of respect that she would want to convey to the Senate impeachment court. Samantala, dumaluman o hindi sa paglilitis ang pangalawang Pangulo, handa ang prosekusyon sa pagpresenta ng mga ebidensya at testigo. For the prosecution, insofar as we are concerned, our singular focus here will not change regardless of her appearance. We will make sure that we will be able to establish solid evidence to back the serious allegations against her, regardless of she will be there or not. May tugon naman ang prosekusyon sa panawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian na bawasan ng trial dates at mga testigo para mapaiksi ang paglilitis. We heard the statement of the Senate President about this yesterday. And of course, we will try to conclude the presentation of evidence in an expeditious manner without, of course, sacrificing our ability to do it in a proper and an effective way as well. Pag papayagan ho tayo magpresenta ng mahigit sa isang testigo kada araw, susubukan ho natin gawin yan if the time permits. Unang ipepresenta ng prosekusyon ng testigo at ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng Article of Impeachment na grave threats at inciting to sedition. Pero inaasahan na itong maisagawa sa ikalawa at ikatlong araw ng paglilitis. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nauwi sa pag-aresto ang pagharap ni Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan kanina para sana sa hearing ng kanyang mosyon na maisantabi ang kasong plunder na kanyang kinakaharap. Mismo sa Sandigan Bayan na ipinatupad ang warrant of arrest laban sa senador. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Today, July 6, 2026, warrants of arrest and whole departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotel Baluyot Viray. Tuluyang nang inaresto si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi niya pagdedeklara ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng 75 million pesos campaign contribution noong 2025. Kaninang umaga, dumalo ang senador sa pagdinig sa kanyang kaso at naghain ng mosyon upang ipagpaliban ang pagpapatupad ng warrant of arrest, ang pag-usad ng kaso at ang kanyang motion to quash. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng Sandigang Bayan. Ayon sa korte, moot and academic na ang kanyang mosyon dahil nauna nang ipinalabas ang warrant of arrest matapos makitaan ang probable cause ang kaso. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Samantala, binigyan naman ng 3 araw ang prosekusyon upang magsumite ng supplemental comment kaugnay ng motion to quash ng depensa. Matapos ang pagdinig na natili na lamang si Senator Marcoleta sa Sandigang Bayan upang hintayin ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Sa pambihirang pagkakataon, direktang humarap sa media ang chairperson ng 3rd Division ng Sandigan Bayan upang ipaliwanag ang naging batayan ng korte sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta at iba pang akusado. But the situation today is different. That is why I am making an exception. In my 10 years
years in this court, we have never given a statement directly to the media. But because of the tense situation, the court needs to do so. A crisis like the one the country finds itself in hates an information vacuum. Ayaw ng crisis yung information vacuum. If those concerned do not speak up, then someone else will fill the information vacuum. Iginiit ng hukuman na ang paglalabas ng warrant of arrest ay hindi nangangahulugang nagkasala na ang mga akusado. Anila, nananatili ang kanilang presumption of innocent habang dinidinig ang kaso. Ayon kay Associate Justice Miranda, ang mga desisyon ng korte ay nakabatay lamang sa konstitusyon, batas at mga ebidensyang inihaharap ng magkabilang panig. Dagdag pa niya, tungkulin ng hudikatura na protektahan ang konstitusyon at tiyaking walang sino man ang higit sa batas. Does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our Constitution, the law and the evidence presented by the parties. Kasabay nito, hinikayat ng Sandigan Bayan ang publiko na manatiling kalmado at hayaang manaig ang proseso ng batas. Ayon sa hukuman, ang korte ang tamang lugar sa pagreresolba ng mga kaso, hindi ang lansangan upang matiyak ang mapayapa at maayos na pag-usad ng hustisya. Kabilang sa mga kinasuhan ng plunder kasama ni Senator Rodante Marcoleta, sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viraya. Ngayong hapon, dinala na ng CIDG sina Defensor at Espiritu sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Matapos ang proseso, agad silang dinala sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod kay Senator Rodante Marcoleta, naaresto na rin ng mga otoridad ang dating kongresista na si Mike Defensor at si Joseph Espiritu na kapwa-akusado ng senador sa kaso. Samantala, mananatili pa ng ilang araw si Senator Marcoleta sa kustodiya ng pulisya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang alam ko unang tanong nyo, was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. Pasado alas 9 kaninang umaga, nang isilbi ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos na hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion to quash na inihain ng mambabatas. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya, agad isinailalim sa lockdown ang buong Sandigan Bayan para ihain ang warrant. Alas 10:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya na pong alas 8:30 bago mag-alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Alas 11:25 ng umaga, dumating sa Campo Crame si Marcoleta para sumailalim sa booking procedure. Sinabi pa ng kalihim na isa sa ilalim nila sa masusing medical check-up ang mambabatas, bunsod ng kanyang edad na nasa 72 taong gulang. Dahil dito, posible aniyang abuti ng 2 araw ang pananatili nito sa PNP General Hospital. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan, tutulad ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng iligay.
Sa oras na mapatunayang walang problema sa kalusugan, saka pa lamang ito ibabalik sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Giniit naman ni Remulla na wala silang balak na ipahiya si Marcoleta sa pagkuha dito ng mugshot. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi ho namin wawalanghin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Samantala, naaresto na rin ng mga otoridad ang dalawa pang co-accused ni Senator Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu. May panawagan naman ang pinuno ng PNP sa isa pa sa mga akusado na hindi pa naaaresto. Our teams are already on the way to implement, to do a known address of those personalities. They have addresses here in Metro Manila as well as in the provinces. May mga teams naman tayo doon. Mas maganda kung may surrender, they have to surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Kamkrami mismo sa CIDG. Ang kaso ng naturang mga personalidad ay bunsod ng 75 million pesos na donasyon ng mga ito kay Senator Marcoleta noong nakaraang halalan na sinasabing hindi idineklara ng mambabatas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli namang itinanggi ng Malacanang ang issue ng selective justice sa pagkakaaresto kay Senator Rodante Marcoleta at iba pang personalidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, valid ang arrest warrant at kailangan itong ipatupad ng sangay ng ehekutibo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Walang magagawa ang executive branch kundi ipatupad ang arrest warrant laban kina Senator Rodante Marcoleta at sa iba pang personalidad sa kasong plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, anumang oras o araw kung valid ang warrant of arrest ay agad itong ipatutupad ng sangay ng ehekutibo. Ayon kay Yusek Castro, hindi maaaring questionin ang timing ng pagkakaaresto kay Senator Marcoleta sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung anuman ang oras, kung anumang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroong silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. Giit ng palasyo, walang umiiral na selective justice kasunod ng pagkakaaresto kay Senator Marcoleta at Defensor na kilalang mga kaalyado ni Vice President Duterte. Sagot ito ni Yusek Castro sa pag-question ni dating Congressman Defensor na nauna pa umano silang maaresto kaysa sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nauna pa umanong maipakulong sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa kabila ng paglaban nila sa korupsyon. Ito ang naging pahayag ng dating kongresista sa isang video message kanina matapos arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Kasama si Defensor sa inisyuhan ng arrest warrant sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos na campaign donations kay Senator Marcoleta noong 2025 elections.
Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Ipinaubaya na ng Department of Justice o DOJ sa Sandigang Bayan ang issue kung sumuko o inaresto ba si Senator Rodante Marcoleta kanina ng mga otoridad matapos isyuhan ng arrest warrant sa kasong plunder. Samantala, nanindigan naman ng DOJ na hindi lang public funds ang maaaring elemento para masampahan ng kasong plunder. Ito ang balita ni Dante Amento. Call na yan ng korte kung saan nakafile ang information. Nasa kamay na ng Sandigan Bayan ang desisyon kung itatrato ba na kusang sumuko o inaresto si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay matapos maglabas ng arrest warrant ang anti-graft court kanina dahil sa kasong plunder na isinampa ng ombudsman. Ipaubayan na lang din natin sa korte kung ano ba talaga ang tingin ng korte sa nangyari. Was it an arrest or was it a voluntary surrender? Ayon sa Department of Justice o DOJ, maaaring magamit ng mitigating circumstance o dahilan para mapababa ang parusa kapag voluntaryong sumuko si Marcoleta. Subalit ito ay mangyayari lamang kapag nagbaba na ng hatol ang hukuman. Isa sa malaking significance na lang ng difference between arrest or voluntary surrender is for purposes of mitigating circumstances. Eventually, if the accused will be convicted, the mitigating circumstance of voluntary surrender will be considered for purposes of assessing the penalty that will be imposed on the accused. Sinabi ng kampo ni Marcoleta na kusang sumuko ang mambabatas sa jurisdiksyon ng korte. Binigyang din ni Senator Marcoleta na susunod siya sa lahat ng mga prosesong ipinatutupad alinsunod sa batas. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Samantala, naninindigan naman ang DOJ na hindi lamang public funds o pera ng taong bayan ang pinag-uusapan upang masampahan ng plunder ang isang public official. Paliwanag ni Undersecretary Nicholas Felix T., malinaw itong isinasaad ng Republic Act 7080 o Plunder Law, partikular ang probisyon ng ill-gotten wealth na hindi anya sinasabi sa batas na kailangan ito ay public funds. From a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for a prosecution on plunder. Dagdag pa ng kagawaran, hindi ito ang unang kaso na nahawakan nila kaugnay ng plunder. Marami na silang naimbestigahan na may kinalaman sa pagkakamal ng pera para sa pakinabang na lagpas sa 50 million pesos. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Mapaminsalang hangin ang dala ng Super Typhoon Bavi sa Northern Marianas Island at Guam. Bagaman tinatahak na nito ang direksyon ng bansang Pilipinas, Taiwan at Japan, patuloy ang malakas na hangin na inaasahang mag-iiwan ng malaking sira sa dinaraan ng mga isla. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Mapanganib na lakas ng hangin ang naranasan sa Rota Island sa Northern Marianas, bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Bavi nitong Linggo, July 5 sa Amerika. Ayon sa United States National Weather Service, nasa Super Typhoon Category 5 na ang bagyo na may lakas ng hangin na umaabot sa 180 hanggang 215 kilometers per hour. Nakuhanan ang lawak ng bagyo mula sa International Space Station sa pagdaan nito sa Mariana Islands.
Ayon sa US NWS, posibleng umabot sa 290 km per hour ang lakas ng bagyo. Dahil dito, nagbabala ang ahensya sa mga residente ng Rota, Saipan at sa bansang Guam na manatiling nakahanda at sikaping magpalipas ng bagyo sa ligtas na lugar. Itinaas na ang extreme wind warning sa Rota at maging sa Saipan dahil sa mapaminsalang hangin. Here in Saipan, it is still howling. We've had gusts of over 108 miles per hour. In this hotel, it sounds like a jet airplane. You can hear the wind just howling through the windows. Samantala, isinailalim na rin sa pinakamataas na alerto ang buong Guam sa Condition of Readiness 1 o Core 1 habang nananalasa ang malakas na hangin. Panawagan ni Guam Governor Lou Leon Guerrero sa mga residente na manatiling ligtas at huwag nang lumabas ng bahay. I want everybody to continue staying at home. We are still in Core 1. We are right now experiencing the peak conditions of this Super Typhoon Bavi. So I want people to continue. Please do not go outside. Do not travel unnecessarily. If you need help, please call 911, call our EOC. Isang netizen ang nakuhanan ang paligid sa kanyang lugar sa Yigo, Guam na makikita na malakas na ang pagbugso ng hangin at ang pagliwanag ng kalangitan dahil sa sunod-sunod na kidlat. I don't think I've ever seen so much lightning in a typhoon before. And the sky just filled with sheets of this precipitation and lightning bolts illuminating the sky. This is quite an incredible sight to witness. Matapos sa Guam, ang Super Typhoon Bavi ay inaasahang papasok at bahagyang dadaan sa Pilipinas kung saan ito tatawaging Bagyong Inday, saka ito tutuloy sa bansang Taiwan at makaapekto rin sa bansang Japan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatake ng mga rebelde ng Papua New Guinea ang isang American pilot matapos niyang mag-deliver ng aid supplies sa isang humanitarian company sa eastern Indonesia. Aminado ang rebeldeng grupo na sila ang gumawa ng krimen bilang mensahe sa Amerika at Indonesia. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Na-recover ng Indonesian Army ang labi ng American civilian pilot na si Nicholas Goslin. Base sa impormasyon ng Indonesian authorities, inatake ng mga rebelde ang cargo aircraft na minamaneho ni Goslin paglapag nito sa Ipdihik Airport sa Balingama District sa Yakuhimo Region, Silangan ng Indonesia. Matapos siyang patayin ay sinunog pa ng mga rebelde ang eroplano nito. Inako ng grupong West Papua National Liberation Army ang pag-atake. Kriminal, ingat ito. Jangan kirim-kirim pesawat di wilayah kami itu. Papua, sa video na inilabas ng mga rebelde, may hawak ang mga itong AR-15 rifle at bolt-action rifles, mga malalakas na uri ng armas. Ayon sa kanilang grupo, ang pagpatay nila sa piloto ay bilang babala sa Amerika at sa pamahalaan ng Indonesia at sa the Netherlands, bunsod ng paglabag sa international law. Giit nila, walang isinamang representasyon ang kanilang mga mamamayan sa ginanap na pag-uusap o kasunduan ng mga nasabing bansa para resolbahin ang mga isyu politikal sa Papua New Guinea. Sudah lebih dan puluhan tahun. Ito ang dahilan ng patuloy nilang pakikipaglaban sa kanilang teritoryo na umabot na sa 6 na dekada dahil sa panggigipit ng Indonesian government sa kanila. Batay sa ulat, magdi-deliver sana ng mga supplies ni Goslin sa isang Indonesian aid company sa lugar na baluarte ng mga rebelde. Nauna lang ipinagbawal ng mga rebelde ang anumang civilian flights sa kanilang teritoryo. Pinagdudahan umano namang ito si Goslin na may dalang military supplies para sa mga sundalo kaya siya pinaslang. Ang mga labi ni Goslin ay agad na dinala sa United States Embassy sa Jakarta para sa repatriation. Nakaalalay naman ang US State Department sa pamilya ng nasawi. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglunsad ng missile test ang North Korea sa pangunguna ni North Korean leader Kim Jong-un.
Isa na ilalim sa major test ang Kangkon destroyer sa paglunsad ng 12 strategic nuclear-capable cruise missiles. Ang nasabing barko ay may anti-ship, anti-submarine at air defense system. Kasunod ng test ay ipinag-utos ni Kim Jong-un ang ganap na paggamit ng nasabing barko sa kanilang naval fleet, ang kauna-unahang modern guided missile destroyer ng bansa. At yan ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvin Delphine. Magandang gabi. Nagbukas ng libreng public viewing para sa laban ni Alex Yala mamaya sa 4th round ng Wimbledon Women's Singles sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa PhilSports Arena sa Pasig City. Alas 5:30 kanina ay binuksan na ng MMDA ang gate, ngunit paalala ng ahensya, first come first served ang pagpasok sa venue. Ang public viewing ayon sa MMDA ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang suporta sa Pinay tennis sensation. Nitong Sabado, sinabi ni Pangulong Marcos na kahanga-hanga ang ipinakikitang progreso ni Alex at naniniwala ito na marami pa itong ipapakita sa mga susunod panglaban. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all be here. The whole Filipino nation is cheering you on. At para naman lalong ma-enjoy sa pag-cheer, may libreng popcorn ng MMDA sa venue para sa lahat ng manonood. Alas 8 mamayang gabi ang simula na paghaharap na muli ni Alex at ng Italian tennis player na si Jasmine Paolini para sa slot sa quarterfinals ng prestihiyosong Wimbledon Grand Slam Championships sa London. Umani na pagpuri sa malalaking pangalan sa larangan ng tennis sa Filipina tennis sensation na si Alex Yala. Mismong si Serena Williams ang nagsabi isang asset sa tennis world hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo si Alex. Ito ang balita ni JP Nunez. Panalo ang Filipina Tennis Pride na si Alex Yala sa respeto at paghanga, hindi lang dahil tinalo niya ang defending champion na si Iga Świątek ng Poland, kundi dahil sa magagandang pahayag at reaksyon mula sa mga kilala at veterano sa larangan ng tennis. Ang veteran at 7-time Wimbledon Women's Singles champ na si Serena Williams, sinabing natatangi si Alex kumpara sa mga batang players at may malalim siyang paliwanag ukol dito. Anya, hindi ang lakas o ang teknik ni Alex ang nakaagaw ng kanyang pansin, kundi ang pagiging kalmado at tahimik nito sa gitna ng pressure ng laro at ng ingay mula sa mga supporter at mga kritiko. Katangiang wala kahit sa maraming professional players ng kanyang panahon. Hindi pangkaraniwan ayon kay Serena ang pagkakaroon ni Alex ng natatanging talino at maturity sa loob at labas ng court sa kanyang edad, bagay na wala kahit sa mga veterano. Bilang galing sa isang bansa na walang akademya, infrastruktura o suportang malaki para sa larong tennis, kahangahangaan niya ang pagiging resilient ni Alex na nakikita sa kanyang paglalaro, lalo na sa pagbangon sa hindi magandang laban o pagkatalo. Naniniwala si Serena na marami pang ibubuga si Alex at nakikita nitong malayo ang mararating ng karera ng Filipina tennister. Ang mga katangiang ito ang nais rin ni Serena na makita ng mga tournament organization o tennis supporters dahil maituturing anya na isang regalo o blessing si Alex hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong tennis world. Ayon kay Serena, bihira siyang magbigay ng prediksyon, lalo't marami ang magagaling sa mundo ng tennis ngayon. Pero kay Alex, sigurado anya siya. Kung may dapat anyang suportahan pagdating sa training o investment, si Alex yun dahil malaki ang inspirasyong hatid niya lalo na sa mga kabataang nagsisimula pa lang sa tennis. Naniniwala si Serena na sa bawat larong na ipapanalo ni Alex ay panalo rin ang tennis bilang sport, panalo ang mga fans at mga batang nangangarap maging siya.
Payo naman ni Serena kay Alex, sana ay ipagpatuloy lang nito ang pagiging magandang halimbawa sa iba. Mariin rin nitong payo na pangalagaan ang saya at pagmamahal sa kanyang sport. Ito ang bagay na mahirap panatilihin lalo na sa gitna ng kompetisyon. Dagdag pa ng tennis champ, dapat gamitin ni Alex ang pagmamahal na iyon bilang gatong para mas magtagumpay pa sa kanyang karera. Bukod kay Serena, nagpahayag din ng paghanga kay Alex ang sports icon na si Billie Jean King na former world number 1 at mayroong 39 Grand Slam titles. Tinawag nito si Alex na isang inspirasyon sa lahat ng bata sa buong mundo. Si Venus Williams na isa ring tennis legend at nakasama ni Alex sa isang doubles match, binati ang Pinay sa paggawa ng kasaysayan. Ang hinahangaan ni Alex na si Maria Sharapova nag-post ng maikli ngunit makahulugang mensahe. Ang former world number 1 mula sa Russia ay nakuha ang kauna-unahan niyang Wimbledon Championship noong 2004 laban sa noon ay two-time defending champion na si Serena Williams. Ngayong Lunes, araw sa London, haharapin ni Alex si Jasmine Paolini ng Italy para makuha ang isang slot sa quarterfinals. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iba't ibang grupo na pabor at hindi pabor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang nagtipon para magkilos protesta sa labas ng Senado. Kaugnay nito, nagpaalala ang National Capital Region Police Office sa kanilang mga tauhan na pairalin pa rin ang maximum tolerance sa mga ito. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa labas ng Senado? Magandang gabi sa iyo, Monica. Bagamat natapos na nga yung mga isinagawang rally kaninang mga mag-aalas 5 ng hapon, ay nananatili pa rin yung ilang mga tauhan ng Philippine National Police at yung mga barikada na kanilang inilagay dito sa labas ng Senado. Pasado alauna ng hapon, kanina nang magsidatingan ng iba't ibang grupo na pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng pulisya at mga ralista, kalaunan ay pinayagan din ng mga ito na makalapit sa harap ng Senado. Ayon kay Makabayan President Lisa Masa, sapat ng batayan ang mga articles of impeachment upang maalis bilang Vice Presidente si VP Sara. Ang lahat po ng ito, napakatibay ang batayan, napakatibay ang batayan para i-convict si Sara Duterte. Ano ang sigaw natin ngayon? Convict! 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 Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aperin, isa sa kanilang pinaghahandaan ay ang pagkakasabay ng grupo ng mga pabor at hindi pabor. Nakahanda rin anya mag-adjust ang bilang ang NCRPO sa mga polis kung kinakailangan. Less than 6,000. Is 5,942 to be exact. And of course, depende po sa turnout ng rallies ngayong araw, we will adjust that on the coming days. Because we will be expecting na there will be rallies coming from the pro-impeachment at saka anti-impeachment. Bukod sa PNP personnel na nakadeploy sa lugar, naglagay din ng razor wires ang pulisya bilang harang. Of course, that will be necessary, especially kung magkaroon po ng tension or agitation mamaya. We have to deploy those barriers. And sa ganun, makabawas din po tayo sa nakababad po na kapulisan po natin. Ayon pa sa NCRPO Chief, pinaghahandaan nila ang pagbabantay sa Sandigan Bayan kung saan naman inaresto si Senator Rodante Marcolet. Siyang challenges kasi yesterday is of course paano yung magsabay yung mga activities doon sa Sandigan at saka dito sa Senado. But of course, despite those challenges, we have made the necessary adjustment and kagaya nga ng sabi ko kanina, we have maximized our deployment here.
Monica, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin sarado itong magkabilang linya ng Jokno Boulevard at ayon nga sa Pasay City Traffic Management Office ay mamayang alas 7 ng gabi ay bubuksan na nga ito sa mga motorista. Sa ngayon ay may mga pulis pa nga rin na nandito at yung ilan ay may mga napansin din tayo na mga pulis na umuwi na rin. Monica, yan muna ng ating update mula rito sa Senado. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Si Attorney Sheila Sison, lead counsel ni Vice President Sara Duterte, ang nagbigay ng opening statement sa panig ng defense team sa unang araw ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, hinamon ng abogado ang Kamara na patunayan ang legalidad sa pagsasagawa ng impeachment proceedings bago pa man makarating sa Senate Impeachment Court na isaan niyang pag-abuso sa kapangyarihan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Evan, ano ang mga punto na inilahad ng defense team para masabing nagkaroon ng pag-abuso ang Kamara sa mga nangyaring impeachment proceedings? Monica, iginiit ng defense team na dapat ang pagsasagawa ng impeachment proceedings ay nakaayon sa batas at konstitusyon. Ayon kay Attorney Sheila Sison, walang mga sapat na batayan ang House of Representatives o ang prosekusyon para i-impeach si VP Sara Duterte sa kanyang posisyon. Dumalo ang 15 sa 16 na legal counsel ni Vice President Sara Duterte maliban kay Attorney Philip Siegfried Fortun sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Sa opening statement ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison, sinabi nito na tungkulin ng impeachment court na timbangin ang ebidensya at alamin kung sapat ang mga ito upang patunayan ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Bagamat kinikilala ng kampo ni VP Sara na may karapatan ng publiko na maningil ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno, pinaalala ni Attorney Sison na hindi dapat kalimutan na si VP Sara ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Kaya anuman umanong pagtatangkang alisin siya sa pwesto ay dapat dumaan sa isang makatarungan at konstitusyonal na proseso. Ginamit ng defense ang naging desisyon ng Supreme Court noong 2025 na nagdeklara na walang bisa ang naunang impeachment proceedings laban kay Duterte dahil sa grave abuse of discretion. Kinuwestiyon din ni Sison ang umano'y mga nangyaring mini-trial ng House Committee on Justice bago naiakyat sa Senado ang articles of impeachment. Ayon kay Sison, mistulang nakabuo na umano ng naratibo laban sa Vice Presidente bago pa man magsimula ang paglilitis. The lead prosecutor in this case described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. Kaugnay naman ang issue ng confidential funds, sinabi ng depensa na ang mga findings ng Commission on Audit ay hindi pa pinal dahil mayroon pang mga natitirang legal remedies si VP Sara. Iginiit din ni Attorney Sison na wala pa umanong hatol na nagsasabing nagkaroon ng maling paggamit ng confidential funds. That nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Monica, sa huli iginiit ng defense team na nasa prosekusyon ng bola para patunayan ang mga aligasyon o mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Attorney Sheila Sison na nananatili ang presumption of innocence sa Vice Presidente. Samantala, pagkatapos naman ng impeachment trial day 1 ay nagpaunlak ng maikling press conference ang spokesperson ng defense team. Ayon kay Attorney Michael Powa, satisfied sila sa nangyaring day 1 ng trial at sinabi nito na iaabisa niya o sasabihin niya kay Vice President Sara Duterte ang mga naging progreso ng impeachment trial laban dito. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.
Iniutos ng Senate Impeachment Court na ibalik ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Samantala, inaprubahan na rin ng Impeachment Court ang pagpapasubpina sa mga kawani ng ilang bangko kaugnay ng financial transactions ng pangalawang Pangulo at asawa nitong si Atty. Manasseh Carpio. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, bakit pinasasoli ng Senate Impeachment Court ang BIR box? June, tinanggihan nga ng Senate Impeachment Court yung mosyon ng House Prosecution Panel kaugnay nitong box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawang si Atty. Manasseh Carpio. Ayon sa presiding officer ng Senate Impeachment Court, ito ay dahil wala pa sa pangangalaga at kontrol ng Senate Impeachment Court yung naturang box. Insofar as the BIR box is concerned, this box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia lehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. Kasunod nito, iniutos ng Impeachment Court ang pagbabalik ng selyadong box sa Bureau of Internal Revenue o BIR. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. Samantala, pinasasapina na rin ng Impeachment Court ang records ng financial transactions ni na VP Duterte at asawang si Atty. Carpio sa mga partikular na branches ng ilang bangko. Hindi naman kinatigan ng Senate Impeachment Court yung mosyon ng prosekusyon na basahin isa-isa yung articles of impeachment laban kay VP Duterte at maihain ang plea ng Vice Presidente kaugnay nito. Under Rule 21, Your Honor, the trial of all the articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from this rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per article basis, Your Honor. And that is why it is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea per article, Your Honor. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. At any rate, Your Honor, given that the respondent is represented by her counsel today, and this is consistent, her appearance is consistent with the notice given and in accordance with the rules on rules of procedure of this court, then we can enter her plea on her behalf. Read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges, where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon.
June, bukas alas 2 ng hapon magre-resume itong paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung saan ipepresenta na ng prosekusyon yung kanilang unang 2 testigo para sa article na grave threats and inciting to sedition. Itong 2 testigo na ito ay mga kawani ng National Bureau of Investigation na nagsagawa ng investigasyon doon sa video ng press conference ni Vice President Duterte noong November 2024 kung saan umano ginawa yung matinding pagbabanta ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Balik sa iyo, June. Rosalis, ang tanong lang, lalabas ba na mali yung naging aksyon noon ng House Justice Committee nang ipasubpina nila ang mga records na yon ng tax records ni Vice President Duterte sa BIR at inilagay nga doon sa kahon at sinolyohan at dinala nga sa Senado? Dahil sinasabi kanina ni presiding judge Senator Escudero na hindi pa iyon nadidesisyonan ng impeachment court. Or laging ibinabanggit ni Representative Luistro, ang lead prosecutor dito sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, na meron namang mandato o kapangyarihan ng House Justice Committee na nagsagawa ng pagdinig sa impeachment complaints na magpasapina ng mga dokumento katulad nitong BIR or tax records at financial transactions ni Vice President Sara Duterte. Yun na nga lang kasi napagdesisyonan sa House Justice Committee sa pamamagitan ng botohan ng mga miyembro kung anong gagawin sa box at nanalo o mas maraming boto ng committee members na desisyonan na wag munang buksan yung BIR box na nirefer ng Bureau of Internal Revenue. Kaya nung nirefer dito ng House of Representatives, yung BIR box ay unsealed ito. Pero kanina sa press conference ng lead prosecutor na si Congresswoman Luistro, ganun din ng isa pang House prosecutor na si Congressman Shell Jokno, ay naghain na rin sila ng motion dito sa Senate Impeachment Court para ipasapina yun ngang BIR records at iba pang tax records ni VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Yan nga yung sinabi ng Senate Impeachment Court Presiding Officer kanina na libang may maghain ng panibagong motion kaugnay nito ay doon aaksyonan ng Senate Impeachment Court yung kahilingan kaugnay ng financial o ng tax records ni Vice President Duterte. June? Maraming salamat, Rosalie Cos. Mainit na pinagdebatihan ng mga senador kanina kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Sa unang talumpati ng mga senator judges, agad nagpalitan ng posisyon ng mga ito kung ano ang dapat sundin sa pagtatalaga ng mangunguna sa paglilitis. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ba yung argumento na inilatag ng mga senador kaya na medyo naging mainit yung talakayan kanina bago magsimula ang impeachment trial? June, si Senate President Sherwin Gatchalian nga yung nag-preside nang magbukas itong impeachment court para simulan yung paglilitis sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit bago nga magsimula yung mismong trial proper ay nagkaroon ng mahabang diskusyon sa kung sino ba yung magpe-preside dito sa nasabing paglilitis. Sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court, nalitisin ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ito sa isang mainit na talakayan kaugnay ng hakbang na palitan si Senate President Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Impeachment Court. Bago pa man matuloy ang election ng presiding officer, nagpahayag ng point of order si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Dito inilatag ni Senator Judge Cayetano ang ani ay malinaw sa saligang batas kung sino ang may karapatang mag-preside sa ganitong pagdinig. It is very clear in the Constitution of the Philippines that the presiding officer is the Senate President. Section 3, paragraph 6 of Article 11 of the 1987 Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The spirit of the Constitution is that it is the Senate President who will preside. This is not an ordinary statement, dictum, or it was not a capricious statement in the discussion, precisely because the Senate President is elected by the majority.
Sa kanyang point of order, tinukoy ni Senator Cayetano ang mga deliberasyon ng 1986 Constitutional Commission kung saan inihain ng nooy Commissioner Hilario Davide Jr. ang mungkahing tahasang ilagay sa konstitusyon na ang Senate President ang mamumuno sa lahat ng impeachment trial. Ngunit binawi rin ito matapos magkasundo ang mga commissioner na malinaw na itong nakasaad sa mismong konstitusyon. Dahil dito ay nagbabala ang senador na kung iba sa kanyang mga kasamahan ang mamumuno sa impeachment court, maaaring questionin ang kredibilidad at legalidad ng buong proseso. Ngunit agad naman itong dinepensahan ni Senate President Gatchalian at sinabing dumaan sa tamang proseso at naamyendahan na ang rules of impeachment. On June 3, 2026, Senator Juan Miguel Zubiri proposed Senate Resolution number 430, and that was adopted during that time. And then, on the same day, the same resolution was adopted and renumbered to Resolution number 40. It was published on June 9, 2026. During that time, in June 3, when we amended the rules, everyone had the opportunity to express their views regarding the proposed resolution. And since no one objected, we adopted Resolution number 430 and renumbered it to Resolution number 40. That is anchored on our Constitution, Article 6, Section 3, Paragraph 8 of the Constitution, that the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Sinigundahan naman ito ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Giit niya ang Chief Justice lamang ang tanging mandatory na mag-preside kung ang mismong presidente ng bansa ang dililitis at walang nakasaad na bawal mag-preside ang ibang senador kung ang sumasailalim sa pagdinig ay ibang impeachable officer tulad ng vice-presidente. What the Constitution provides is that when the President is undergoing impeachment, going through the trial, is being tried, the Chief Justice must preside. Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. Sa kabila ng mahabang diskusyon kaugnay ng issue, natuloy pa rin ito sa botohan ng mga hukom ng impeachment court. The official count is 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it. So President, The court resolves to elect Senator Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment trial under the rules of procedure on impeachment trials, as amended, and shall give full effect to the powers inherent to the courts under Rule 135, Section 5 of the Rules of the Court. Sa kanyang pag-upo bilang presiding officer, agad na nilinaw ni Senator Judge Escudero ang rules on conviction. Binigyang diin niya na kailangan ng 2/3 vote o hindi bababa sa 16 na senador para mapatunayang nagkasala ang opisyal na nililitis. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it.
June nang magsimula nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay 21 senator judge yung present. So ang wala kanina sa paglilitis ay si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At bago nga mag-adjourn ngayong araw yung impeachment trial ay nagkaroon ng pahayag si Senator Judge Alan Peter Cayetano na kung maaari ay magkaroon ng komunikasyon ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para i-request kung maaaring makapag-participate si Senator Marcoleta maging si Senator Jinggoy Estrada dahil wala pa naman ani ang desisyon dito sa dalawang senador o hindi pa naman acquitted yung dalawang senador doon sa kanilang mga kaso. Ito ay para sana mapakinggan nila o makita rin nila yung mga ebidensya at dokumentong ilalatag ng parehong House Prosecution Panel maging ng defense team ni Vice President Sara Duterte nang sa gayon pag dumating na yung botohan para dito sa conviction, dito sa trial ni VP Duterte ay aware na sila doon sa mga nailatag na ebidensya maging mga dokumento at bukod dyan for transparency din ay iniutos kanina ng Senate Impeachment Court sa Clerk of Court na gumawa ng dedicated portal kung saan doon i-upload yung mga dokumento at iba pang mga related na mga papel na may kaugnayan dito sa nasabing proceedings para madaling ma-access ng publiko o makita o masubaybayan nila yung nangyayari dito sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. So bukas magpapatuloy yung ikalawang araw nitong impeachment trial ni Vice President Duterte na magsisimula pa rin ng 2:00 ng hapon dito sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo June. Maraming salamat, Jed Neresina. Papasok na ang Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility o PAR na tatawaging Bagyong Inday. Sa ngayon ay patuloy itong nananalasa sa mga lugar sa Marianas at Guam. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon lalo na sa Super Typhoon mula sa Pag-asa. Easterlies pa rin yung nakaka-apekto sa eastern sections ng northern at central Luzon. Base po dito sa ating latest satellite animation, may mga patches tayo ng convective clouds sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kung meron po tayong mga pagulan na mararanasan ngayong hapon at gabi, mostly ito po ay mga isolated o yung mga biglaang pagulan, paggilat at pagkulog na dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And possible pa rin po yung short period ng malakas na pagulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And may kita din po natin dito sa ating latest satellite animation itong circulation sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay si Super Typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan yung sentro nito sa laing 2,120 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 250 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And sa ngayon po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw, most likely po yung second half ng linggong ito, ina-expect natin itong si Bagyong Bavi, maging yung habagat po yung makaka-apekto sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya continuous monitoring tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And base dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Bavi, generally ito po ay kikilos pa west-northwestward patungo dito sa may bahagi or dito sa may silangan ng Taiwan. Papasok po ito ng ating area of responsibility between Tuesday evening or Wednesday early morning at bibigyan natin ng local name na Inday. Nakita po natin hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan at kikilos lamang po ito dito sa may karagatan. Ngunit possible po yung close approach dito sa area ng Batanes. Most likely po yan between Thursday and Friday. Or pwede din pong by Friday or between Friday and Saturday. And also nakikita din po natin itong area natin, itong yellow shaded circle, maging yung red shaded circle. Dito po na mararanasan yung mga malalakas hanggang sa mga matitindi pong hangin na dala ni Bagyong Bavi. So mapapansin po natin medyo malawak yung sakop nito. Kaya ina-expect natin kahit po hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ay magtataas pa rin po tayo ng wind signals dito sa may northern
at eastern portion po ng northern Luzon. Early as possible po yan by Tuesday night or Wednesday early morning. And mararamdaman po itong mga malakas na hangin and also yung mga pag-ulan na dala ni Bagyong Bobby, mostly dito sa may Cagayan Valley by Friday po or between Thursday and Friday. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. And also may kita din natin dito sa ating latest track image, itong tinatawag natin na cone of confidence. So posible pong mas maging mataas or mas maging mababa pa yung track ni Bagyong Bobby. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito, hindi rin natin niro-rule out yung possibility na magtaas din tayo ng wind signals dito sa may eastern sections ng southern Luzon at Visayas. Most likely din po yan by Tuesday night or Wednesday early morning. Though sa ngayon po nakikita natin na less likely pa yung ganitong scenario. Kaya continuous monitoring lang po tayo and mag-antabay pa rin sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And bukod din po dito, yung sea condition naman natin sa paglapit nito ni Bagyong Bobby. Ina-expect po natin by Wednesday is magtataas po tayo ng gale warning dito sa eastern sections po ng ating bansa dahil makakaranas po tayo ng mga maalon na karagatan dito po sa areas na yan. And kasabay din po ng pagkilos ni Bagyong Bobby, i-enhance din ito yung southwest monsoon o habagat. So starting po sa Wednesday, may mga pag-ulan na po tayong mararanasan. Paminsan po malakas na yung mga pag-ulan over dito sa may southwestern portion ng Mindanao. And then by Thursday naman, mas lalawak na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin ng dulot ng enhanced na habagat. Mostly dito na po sa may western sections ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. And by Friday naman, habang binabaybay pa rin po ni Bagyong Bobby yung karagatan, mas lalawak pa po yung areas na makakaranas po ng mga pag-ulan dala ng enhanced habagat. Possible na din po yung hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa may western sections ng central at southern Luzon, maging sa western sections ng Visayas at Mindanao. Maging dito din po sa area ng Ilocos Region hanggang Saturday. So yung mga dala pong pag-ulan ng habagat generally hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan nito at posible po ito magdulot ng mga pagbaha lalong-lalo na dito sa may western sections ng ating bansa. Kaya naman po doble ingat para sa ating mga kababayan. At kaugnay na po ng mga pag-ulan ay meron na po tayong inisyo na weather advisory from Wednesday afternoon to Thursday afternoon kung saan possible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Sultan Kudarat at Sarangani, dala po ito ng habagat. And sa mga susunod po na issuance natin is madadagdagan pa po yung areas na posible makaranas ng more than 50 millimeters of rainfall. At para naman sa biging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Tuesday, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi po ng Luzon, patuloy pa rin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mostly yung panahon po natin ay tulad pa rin ng naranasan natin ngayon. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mga isolated o mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin po dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa area din ng Palawan, patuloy pa rin ang magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated ang mga pag-ulan, pagkilat at pagulog. And pagsapit po ng gabi, ina-expect natin magiging cloudy na din over dito sa ilang bahagi ng Barm, Soxargen at Zamboanga Peninsula. And mas magiging mataas na rin po yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala naman ito ng habagat. Agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagkilos sa lahat ng ahensya na pamahalaan upang mapaghandaan ang inaasahang epekto ng Super Typhoon Bobby sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung kinakailangan ay ipatupad na ang preemptive evacuations at matiyak ang ligtas na evacuation centers. Bukod pa rito, ang iba pang nakahanda na mga re-responde sa posibleng pagbaha dulot ng pinalakas na habagat dahil sa Super Typhoon.
preposition rescue teams, relief goods, and essential supplies, including special needs, and identify alternate routes, enforce sea travel bans, and inspect critical infrastructure, and provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risks like flood-related diseases. Biniberipika ng Camarines Norte Police Provincial Office ang kumakalat na screenshot ng mensahe sa social media hinggil sa sinasabing security threat sa ilang paaralan sa lalawigan. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael live. Lizelle, ilang eskwelahan ba ang kasama sa listahan ng sinasabing security threat? Yes, Monica, umabot sa 13 paaralan ang nabanggit sa mensahe ng hindi pa beripikadong grupo. Mabilis na kumalat ang isang screenshot ng mensahe sa social media na naglalaman ng umano'y security threat sa ilang paaralan sa Camarines Norte. Kasama sa listahan ang Daet Integrated School, Vincent's Pilot High School, Mabini Colleges, Kamambugan National High School, Paracales Central School, Jose Panganiban National High School, Moreno Integrated School, Basud National High School, Parang Elementary School, Batubalani National High School, Chungwa National High School, Alawihaw National High School at Alawihaw Elementary School. Agad na nagsagawa ng masusing investigasyon at beripikasyon ang Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO. Mahalagang ma-verify ito upang matukoy ang pinagmulan at katotohanan ng naturang mensahe. Samantala, bagaman 13 lang ang kasama sa listahan dahil sa kapakanan at kaligtasan ng publiko, suspindido ang klase sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa buong lalawigan ng Camarines Norte kanina July 6. Ito ay hanggang sa mga susunod na abiso ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte. Ipinatutupad ang precautionary measure para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel habang ina-assess pa ng mga autoridad ang nasabing threat. Payo ng mga autoridad sa publiko, manatiling kalmado, mapagmatsyag at huwag agad maniwala o magbahagi ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi kinakailangang pag-aalala. Kung may anumang kahina-hinalang tao, bagay o aktibidad na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan ng ating mga paaralan at komunidad ay agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa Camarines Norte Police Provincial Office. Nananatiling naka-alerto ang ahensya upang matiyak ang seguridad ng mga paaralan at mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at katahimikan sa buong lalawigan. Monica, sa ngayon ay nagpapatuloy ang assessment at validation ng impormasyon. Maglalabas ang CNPPO ng opisyal na pahayag sa oras na may beripikadong resulta na sa mga ito. Balik muna sa inyo dyan sa Studio Monica. Maraming salamat, Lizelle Nael. Sa dami ng mga balita ngayon tungkol sa impeachment, may isang tanong na naisip ako. Magkano kaya ang nagagastos ng isang bansa tuwing may impeachment trial? Kasi isipin mo, hindi lang ito isang meeting, hindi lang ito isang hearing. May mga senador, may mga abogado, mga staff, security, mga dokumento, mga testigo. At minsan, umaabot pa ng ilang buwan ang buong proseso. Sa kaso ng impeachment trial ngayon sa Pilipinas, ang Senado ay may hindi bababa sa 26 million pesos na maaring gamitin para sa mga gastusin ng paglilitis. At ayon sa mga ulat, nakaplanong tumagal ang trial ng hanggang 92 days. Ibig sabihin, halos 3 buwan na mga pagdinig.
Pero kung akala mo malaki na ang 26 million, mas nakakagulat ang ilang impeachment proceedings sa ibang bansa. Sa Estados Unidos, tinatayang umabot sa halos $80 million ang mga investigasyon at proseso na may kaugnayan sa impeachment ni dating Pangulong Bill Clinton. Sa halaga ngayon, katumbas iyon ng mahigit 4.5 billion pesos. Para magkaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki yon, ang 4.5 billion ay sapat para makabili ng libo-libong classroom chairs o makapagpatayo ng maraming pampublikong pasilidad. Kaya kapag naririnig natin ang salitang impeachment, hindi lang politika ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan din natin ang oras, tao at pera ng buong gobyerno. Pero dito nagkakaiba ang pananaw ng mga tao. May nagsasabing masyadong mahal ang proseso. May nagsasabi naman mas mahal kung walang paraan para panagutin ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kaya siguro ang mas magandang tanong ay hindi lang magkano ang gastos, kundi magkano ang halaga ng accountability. At kung may opisyal na inaakusahan ng paglabag sa batas o sa tiwala ng publiko, magkano ang handa nating gastusin para malaman ang katotohanan. Sa tingin mo, sulit ba ang milyong-milyong pisong ginagastos tuwing may impeachment kapalit ng pananagutan ng isa sa mga may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. What? Narito ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Arnel Racho, Ferlin Anuma at Gino Garzola. Gaya din kay Arthur Barela, Jessie Tan at Ricardo Vasquez. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 5:3 na nagsasabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.